Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan ulit natin po si Martin Romualdez. Bakit niya Mr. Maravillas nagiging madalas yung topic kay Martin Romualdez? Parang gusto kasing idiin si Martin Romualdez. Inaapi si Martin eh. O, di ba? Ang gustong gawing full guy siguro si scapegoat. Full guy, mga kababayan si Martin Romualdez. Laging napag-iinitan ng mga kalaban si Martin. So, kailangan nating pag-usapan kasi hindi po pwedeng, hindi maaring biktimahin ng inustisya yung kahit sino man po. Dapat kung may mga kaso na isasampa, base sa ebidensya, dapat factual, hindi yung puro kwento. Aka-aka, controversy, pinapalabas sa media, mga kababayan. That is, unfair naman po sa isang tao. So, bago dapat husgahan mga kababayan itong si Martin Romualdez o kahit sino man na naharap sa kaso, kailangang tingnan ng publiko ang aktual na investigative record. Dahil sa kasalukuyang record mga kababayan, ang Independent Commission for Infrastructure, yung ICI, remember, ay wala pong findings o conclusion na ibinigay na nagsasabing nagkasala po siya ng plunder o pandarambong o kahit anumang krimen. Kahit i-check po natin yung naging report po ng Independent Commission on Infrastructure. So bukod dito mga kababayan, walang opisyal ng DPWH ang nag-uugnay sa kanya sa anuman pong legal na gawain o illegal pala, hindi legal, kundi sa anumang illegal na gawain. At wala ring kontraktor ang nagsabing siya ang nag-utos na kipagsabwatan o kaya tumanggap ng kickbacks. Wala pong ganon. So mahalaga ring linawin na ang Office of the Speaker ay hindi po nagpapatupad ng mga DPWH infra projects. Hindi po implementor ang sino mang congressman. Di ba? Unless contractor yung congressman. Hindi man po contractor si Speaker Martin. Kaya naman po, yung pangunahing tanong ay nananatili, nasaan ang competent evidence na personal siyang nakilahok, nag-utos, nagkinabang, o nakipagsabwatan sa anumang krimen. Tama po. Sa ilalim kasi mga kababayan ng Section 1 ng Article 3 ng ating saligang batas, ang panig ng pagpapatunay o burden of proof na tinatawag, siguro narinig na ninyo siya, madalas, di ba? The burden of proof anya ay laging nasa nag-aakusa po. Kaya dapat na hindi sapat po ang ingay na naririnig natin sa media upang mapatunayan ang isang krimen kung ang mismong record ng mga opisyal na investigasyon po laban kay Martin walang nakitang legal na batayan. So yon mga kababayan, malinaw po yung ICI investigation. Wala pong finding of criminal liability na nakita po sila. Nagkaroon ng sariling investigasyon po ang ICI. Gayunman, wala itong naging findings or conclusion na si Martin Romualdez ay nagkasala po ng pandarambong o anuman pong criminal offense. Tama, hindi po ibig sabihin nito na hindi na maaari magkaroon pa ng panibagong reklamo o investigasyon. Ngunit ang anumang bagong aligasyon ay kailangang harapin ang umiiral na investigative record. Kasi po, kung may matibay na ebidensya laban po kay Martin Romualdez, bakit hindi ito lumitaw doon sa naunang investigasyon laban sa kanya, sa ICI? So hindi po maaring baliwalain ang resulta ng isang aktual na investigation na ginawa. At palitan ito ng mga haka-aka sa social media. So ayon mga kababayan sa
prinsipyo ng administrative and investigative finality kapag ang isang independent na lupon na may technical na kakayahan ay naglabas ng ulat ng walang nakitang anomalya, ang desisyong ito, mga kababayan, ay may bigat po sa batas. Tama lamang na kilalanin ang kanilang kanilang konklusyon dahil ang pagbabaliwala sa isang official investigation, mga kababayan, para lang sa sariling naratibo ay kawalan ng respeto sa institusyon at sa katotohanan. Kasi ang tanong niyan ba't pa nagkaroon tayo ng ICI? Binuo yung ICI ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tapos yung findings ng ICI, i-ignore lang po at gagawa ng aka-akang mga narratives. Hindi naman siguro tama yon, mga kababayan. Yun ang punto natin. Wala pong sino mang DPWH official na nag-implicate po kay Martin, nagsangkot kay Martin Romualdez. Sa kasalukuyang investigative record, walang DPWH official po ang nagturo kay Martin. Walang opisyal na nagsabing inutusan siya ni Martin Romualdez na gumawa ng illegal. Wala po ang ganon. Walang implementing official na nagturo sa kanya bilang nagplano o nagpatakbo ng anumang anomalya sa DPWH. Kasi ang DPWH secretary po si Bunoan, siyang responsible po by command responsibility. Siya mismo yung chief ng DPWH. Sa batas po ng Pilipinas, particular na sa revised rules ng ebidensya, ang mga testimonya ay dapat na direktang nag-uugnay po sa akusado doon sa krimen upang magkaroon ng legal na bigat po. Dahil ang DPWH ang pangunahing ahensya na humahawak po sa mga projects, ang kawalan po ng kahit isang opisyal nito na nagturo sa kanya, malinaw na patunay na walang naganap na illegal na utos o direktang pakikialam mula sa tanggapan ng mambabatas. Kasi unang-una, wala man pong karapatan ang isang congressman na mag-utos sa mga taga-DPWH. Di ba? Wala ding kontraktor na nagturo kay Martin Romualdez. Kung may conspiracy sa infrastructure projects, maalagang tanungin, mga kababayan, sino ba dito sa mga contractors ang nagsabing siya yung nag-utos? Sino? Dapat pangalanan po. Sino nagsabing nakipag-transaction siya po? Di ba? Sino nagsabing tumanggap siya ng pera, kickbacks? So sa kasalukuyan pong records, mga kababayan, wala ring kontraktor na direktang nag-uugnay sa kanya. Walang kontraktor na nagsabing si Martin Romualdez ang nag-utos, nakipagtransaksyon o kaya tumanggap ng pera. So sa isang kasong plunder, mga kababayan, hindi sapat ang pangalan ng isang politiko. Kailangang ipakita ang aktual na ugnayan sa transaksyon at sa pundong sinasabing ninakaw. Ganun po. Sa ilalim, mga kababayan, ng Republic Act number 7080, itong plunder law, ang krimen ay nangangailangan ng patunay ng ill-gotten wealth na nagkakahalaga ng hindi bababa po sa 50 million pesos sa pamamagitan ng isang serye ng mga kriminal na gawa. Tulad ng yung plunder na final po kay Marcoleta. 75 million yung involved na pera doon. So logically, kung may naganap na sabuatan sa mga pribadong kontratista po, dapat may anong tawag doon? Paper trail o testimonya ng transaction po. So ang kawalan po ng pag-uugnay mula sa mga contractors ay nangangahulugan po
walang legal na batayan ang mga akusasyon ito. At ito ay purong speculation, masasabi natin. Ang Office of the Speaker po, hindi po sila yung nag-i-implement. May ganon na yung speaker na yung implement ng mga projects. So lamang ang implementing agency po ng mga projects, siyempre DPWH. Tama po? So ang Office of the Speaker ay hindi po nagsasagawa ng bidding. Hindi man po sila. Hindi nag-award ng kung ano mang kontrata at hindi nag-issue ng notice to proceed. Yan ang malinaw po. Hindi ito nangangasiwa sa implementation ng mga projects. Hindi siya, yung Office of the Speaker, nag-inspeksyon ng mga natapos na proyekto. Hindi nagpoproseso ng contractor billings. At hindi naglalabas ng DPWH payments. Ang lahat yan, trabaho ng DPWH. Tama po? Kaya kung may dapat na managot dito, malinaw na sibunuan. Kaya yan ang nakakakuan dito po. Nakakalungkot. Ginawang state witness. Yung dapat isa sa mga akusado. Siya yung may direct command dito, mga kababayan. So ang tungkulin ito ay nasa executive branch at sa implementing agencies po. Yung mga nabanggit natin kanina. So ang pagladaan ng budget ay legislative function. So ito yung trabaho ng Congress. Hindi ito automatic kung katumbas ng project implementation o criminal participation. Hindi po ang speaker ang nagpapabid. Hindi yung speaker po yung nagpapakontrata, nag-inspeksyon o nagbabayad ng sa mga kontraktor. Billings. Nag-bill na yung kontraktor. Hindi man po yung speaker or congressman ang nagbabayad niyan. So, alinsunod po sa doktrina ng separation of powers sa ating konstitusyon, ang legislative po, itong Congress, ay limitado lamang sa paggawa ng batas at pagpasa ng budget. Iyon tinatawag nating the power of the purse ng Congress. So, abang ang executive naman po, ang mga may exclusive na power, kapangyarihan sa pagpapatupad ng mga projects. So DPWH yan, malinaw po. Executive siya. Kaya malaking kamalian po na isisi kay Speaker Martin Romualdez ang mga prosesong administratibo na nasa ilalim po ng pamamahala ng isang hiwalay na kagawaran ng pamahalaan. Yung DPWH mismo, mga kababayan. So dito tayo sa sistema ng proseso, pag-usapan natin. So, ang imposibleng hindi niya daw alam, narrative, ay isa lamang sa hindi ebidensya siya. Sa batas po, kailangang patunayan kung ano ang personal niyang ginawa. Tama po? Sino ang kanyang inutusan at paano siyang nagkinabang. So ang DPWH ay may sariling secretary, mga undersecretaries, regional directors po, mga district engineers, bids and awards committees, mga inspectors, accountants, saka mga disbursement officials. Hindi maring ipalagay na kontrolado siya ni speaker. Naniwala kayong kontrolado ni speaker itong mga taong ito? Ang lahat ng opisyal at proseso ng isang executive department tulad ng DPWH, kontrolado ni speaker yon. Maniwala kayo. Malabo, mga kababayan, ang ganyang narrative. So, sa paglalaan po ng budget, ang paglalaan ng budget, isa po siyang legislative act. Okay? Pero hindi po yung automatic na patunay na ang isang mambabatas ang nag-procure. Tama po?
nag-award o nag-implement, nag-inspect o nagkinabang sa proyekto. Ang salitang mastermind ay political label lamang. Hindi po siya legal finding. Di ba? Upang mapatunayan yan, kailangang may malinaw po na ebidensya ng utos, coordination, conspiracy at personal na pakinabang. Mastermind ka, nag-utos ba yung mastermind? May ebidensya ba na nag-utos? Wala nga nagturo kay speaker eh. From the contractors maging sa mga opisyal ng DPWH. So hindi maaaring palitan ng speculation po ang kawalan ng direct evidence po. Kung may dokumento, transaction record, communication, witness testimony, yun ang dapat na ilabas at saka suriing mabuti. So sa ating legal na sistema, sabi nga po ng mga legal experts, ang mga kasong kriminal ay hindi pinagpapasyahan batay sa bansag o hinala, kundi sa admissible tawag dito, admissible incompetent evidence. So ang bawat tugon sa mga pag-atake ay dapat na manatiling kalmado, professional, at nakasentro sa katotohanan. Ng DPWH ay may sariling mandato ng pananagutan po, accountability. May sariling mandato sila at saka accountability, I mean. Kahit ang pagpapalagay ng kasalanan ng walang dokumento ay isang malinaw po na paglabag sa rule of law at saka sa due process. Puro aka-aka, puro po kwento. Walang command responsibility si Martin. Hindi siya DPWH secretary. Wala siyang control dito sa mga taong ito. So, paano nangyari? Hindi man siya nag-utos na bayaran na yan. Hindi man. At wala siyang kapangyarihan na gawin yon. Di ba? So, yun mga kababayan ang dapat na linawin natin. Kaya po, kung may ebidensya, dapat ilabas po ito. Hindi po sapat yung mga kwento-kwento. Kailangan po talaga may solid na dokumento, mabigat na dokumento. Testigo, transaksyon, at siyempre yung malinaw na ebidensya. Hindi yung mga press releases, press con, sasabihin na ito niya si Martin mastermind. Paano naging mastermind? Di ba? So yun ang dapat na linawin natin maigi mga kababayan. Kasi yung tao, laging nagiging kung dito sa amin, tuktukan. Di ba? Laging itinuturo yung tao, wala man ebidensya na naipapakita sila. Puro press release, kwento sa press con. At tinawag pang mastermind si Martin. Paano naging mastermind? Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating maiksi na talakayan ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.